Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dagdag kalbaryo na naman sa mga jeepney drivers dahil simula sa February 1 ay tuluyan ng gagarahe ang mga lumang traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate o sumali sa kooperatiba at korporasyon alinsunod sa PUV Modernization Program. Pinaghahandaan na rin ng LTO ang panghuhuli ng mga jeepney na hindi nakasama sa consolidation sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Kaya sa darating na February 1, huhulihin na ang mga kolorum na jeep na hindi kasali sa mga kooperatiba at korporasyon. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, may criminal liability na 5 years na pagkakakulong at 3 milyong multa ang mahuhuli sa mga kolorum na jeep. Aminado naman ang LTO na posibleng magkulang ang pampublikong sasakyan dahil sa Manila ay may 395 ang rota na hindi kasama sa consolidation, lalo na at may kabuoang 1,767 rota sa buong bansa ang walang kooperatiba ng Public Utility Jeepney. Base ito sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hiling naman ng LTO sa LTFRB na magbigay ng special permit para sa mga unconsolidated na mga rota. Gayunpaman, sakaling magkaroon ng kakulangan sa pampublikong transportasyon, sinabi ng LTFRB na mag-aalok sila ng libreng sakay sa mga pasahero. Isa sa mga problema kasi ng mga jeepney drivers at ng mga operators na hindi nakapag-consolidate ay sobrang mahal ng modern jeepney na umabot sa 2.6 million. Sabi naman ng Office of the Transportation Cooperatives na inaalok ng mga manufacturer na pwede pa rin ipreserba at i-rebuild ang mga lumang jeep basta't na sa standard ng PUV modernization. Kasama si Jerome Tiquia at Jeff Gonzalez, Smiles Sopetran III para sa Balitang Unang Sigaw.